Ang lupit mga lods, pero madali lang to. Tara, gawin natin. Let's go! Diretso na agad tayo sa CapCut mga lods. Gawa lang tayong video nang walang tao. Make sure lang mga lods na hindi na magagalaw yung camera nyo. Focus lang. Nakapokus lang dapat sa isang angulo. Bali yan na yung pinaka second clip. Yung mukhang taong yan. Tingnan nyo na lang pinagagawa nyan. Side by side lang ginawa ko dyan mga lods. Focus tayo dyan sa may mukhang tao. Ibaba natin yan gamit ang overlay. Hanapin lang natin yung overlay. Then, hold lang natin yan. Tapos, i-drag natin dun sa unahan. Pantay lang natin sa pinakauna. Then, focus pa rin tayo dyan sa mukhang taong yan. I-timing lang natin yung pagporma niyang yuyuko na siya. Yan yung bubunat na kanyari ng payong. Focus tayo sa puting linyang yan. Itatapat lang natin dyan. Tapos, piliin lang natin split. Kapag nakapag-split na tayo, hold lang natin yung kahati. Lagyan lang natin siya ng gap o espasyo. Kapag goods na tayo dyan, abante tayo. Focus pa rin tayo dyan. I-timing naman natin yung guhit sa pagbunot na niya ng payong. Yan. Tapos, palakihin muna natin yan. Tapos, saka tayo mag-split. Then, yung nasa unahan, delete natin. Tapos, yung natira, drag natin doon sa unahan uli. Basta wag lang natin ididikit yan. Tapos, focus pa rin tayo dyan. I-timing lang uli natin. Kita nyo yung pang yan sa paghakbang, yung pangalawang paa. Split natin. Then, abante naman tayo. Punta naman tayo sa kabila. I-timing uli natin yan. Dun sa kabilang side naman, ang posisyon ng mukhang taong yan. Timing uli natin yung poporma na uli siyang hataw. Yan. Focus lang natin dyan. Tapos, split din natin. Tapos, yung nasa unahan yan, delete natin. Then, i-drag naman natin yan dun sa unahan. Yung unang ginawa natin, idikit natin. Kapag goods na, ganun din gagawin natin. Susunod, tulad ng ginawa natin dun sa una, ganyan din. Paulit-ulit lang mga loads. Hanggang sa makarating na tayo sa dulo, sa pinakahuli. Kapag all goods na lahat, balik tayo sa unahan. Sa una natin ginawa. I-remove background natin lahat yan. Hanapin natin yung remove background, tapos auto remove. Antayin lang natin mag green check yan. Then hindi pa klaro yung buo niyan. Kung napapansin nyo loads na wala yung payong, pwede pa natin ayusin yan. Piliin lang natin custom remove. Tapos piliin natin yung brush. Then galawin natin yung brush size, lagay natin sa number 3. Tapos papulahin natin yung payong na yan. Yan, para lumabas. Then, fast forward natin. Ganon din gagawin natin sa mga susunod, mga loads. Hanggang sa makarating ulit tayo sa dulo. Kapag goods tayo dyan sa last subject natin, focus tayo dyan sa pinakadulo. Timing lang uli natin yung bago bumagsak yung payong na yan, bago niya itusok. Habang nasa area pa, split natin. Tapos yung nasa gitna, remove background din natin yan. Kapag all goods na at remove background na natin lahat, balik ulit tayo dun sa unahan. Hindi pa tayo tapos dyan, palakihin muna natin. Isagad na natin ng laki gamit ang ating dalawang daliri. Kapag goods na, focus tayo dyan sa pinakauna nyan. Yung pinakauna, lagyan natin ng keyframe o diamond. Kapag goods na, abante, focus kayo dun sa ibabaw. Tapat lang natin dyan sa pinakatuldok na yan. Saka natin lagyan ng diamond. Kapag goods na, abante tayo, punta tayo sa pinakadulo niyan. Lagyan din natin ng diamond dyan. Kapag goods na, atras ulit tayo. Focus tayo dun ulit sa ibabaw. Tapat lang natin dyan. Tapos, lagay uli natin ng diamond. Kapag goods na, balik tayo sa unahan. Yung sa una natin nilagyan ng diamond. Itapat lang natin dyan. Tapos, galawin natin yung pinakatao. Itago natin siya. Itago natin sa naghahabol sa kanya. Kapag goods na, ganoon din gagawin natin sa dulo. Punta tayo sa dulo, tapat uli natin. Tapos, itago naman natin siya sa kabilang side. Kapag goods na, check natin. Punta tayo sa unahan. Ganyan ang kalalabasan yan, mga loads. Yan. Kapag goods na, ganyan din gagawin natin sa mga susunod. Basta same lang na ginawa natin doon sa una. Basta side by side lang mga loads ang pagtago. Kung saan lumabas yung mukhang taong yan, doon natin itatago. Pero kung sa taas galing, same process lang din mga loads. Sa taas mo lang itatago siya. Pag all goods na tayo sa iba, pag nakarating na tayo dito sa dulo, stop muna tayo. Pero same process din, kaya lang isang side na lang gagawin natin. Maglagay lang din tayo ng diamond dyan, tapos balik tayo sa unahan. Itaas natin yung mukhang taong yan. Kapag all goods na, check natin kung ano kadalabasan ang ginawa natin. Oh, nasundan nyo ba mga loads? Pag all goods na tayo dyan, ready to export na natin yan mga loads. Hindi pa tayo tapos dyan mga loads ha. Balik tayo sa add project. New project uli mga loads. Kunin natin yung export natin. Lalagyan naman natin ng mga effect yan.
Abante lang tayo, focus tayo dyan sa bago siya bumunot ng payong. Yan, kita niya yan, biglang nawala. Yan, medyo atras tayo, yung poporma na siyang bubunot ng payong. Yan, tapat lang natin dyan. Tapos, piliin lang natin yung effect. Then, body effect. Tapos, piliin lang natin yung clone. Then, hanapin natin yung phantom dyan. Piliin lang natin siya. Ay, hugot. Tapos, adjust natin yung mga bilog na yan. Yung intensity, lagay natin sa 30. Kapag goods na, hindi pa tayo tapos dyan. Dahil paiigsiin natin yan. Tapat lang natin dyan. Tapos hold natin yung dulo. Tapat natin sa guhit na puti. Kapag goods na, balik tayo sa unahan yan. Pindutin lang natin yung dalawang araw. Tapos piliin uli natin yung body effect. Sa clone pa rin tayo. Hanapin naman natin dyan yung apparate o aparete 1. Kapag goods na, timplahin uli natin yung mga itlog nyo. Este yung mga bilog na yan. Lagay lang natin yung rotate sa 75. Tapos yung blurred 20. Yung speed 100 lang. Kapag goods na, ganun din gagawin natin dyan. Paigsin din natin yan. Tapat lang natin sa una natin ginawa. Then, pag goods na uli dyan, balik uli tayo. Body effect uli. Tapos, piliin naman natin dyan yung stroke. Then, hanapin naman natin dyan yung X mo na nang iwan sa'yo. Ay, mali. Sorry. Piliin lang natin yung figure glare. Then, adjust uli natin yung mga bilog na yan. Lagay natin yung speed sa 45, yung color 30, yung glow ay sa 55, yung intensity ay 65. Tapos yung atmosphere, 100 lang yan. Kapag goods na, balik tayo dun sa unahan. Dun sa una natin ginawa. I-copy natin yan. Pili lang natin duplicate. Tapos hold natin, dali natin dun sa dulo. Itapat lang din natin dyan. Dyan sa dulong yan, yung bago din siya mawala dyan. Itapat lang natin dyan sa may guhit. Igitna lang natin. Then, yung natirang dalawa, ganun din gagawin natin dyan. Duplicate lang natin. Tapos, pantay lang din natin dyan. Kapag goods na tayo dyan, balik tayo. Piliin naman natin yung overlay. Lagyan naman natin ng thunder effect yan. Ilagay ko na lang sa comment section mga loads yung kung saan ko kinukuha yung effect na yan para mabilis nyong ma-download. Piliin lang natin splice dyan. Tapos, piliin natin yung lighten. Then, di pa tayo tapos dyan sa effect. I-adjust natin yan, palakihin natin. I-timing natin sa pag-compass niya ng payong. Kapag goods na tayo, sa pangalawang effect naman tayo. Parehas lang din gagawin natin dyan. Ganun lang din mga loads. Medyo ipa-pass forward natin mga loads. Dahil medyo mahaba to. Basta lahat, itatapat lang natin. Lahat ng ni-remove background natin, tatapatan lang natin mga effect. Same process lang yan mga loads, katulad ng ginawa natin sa una. Kapag goods na tayo dyan, focus tayo dyan. Ibang effect naman lalagay natin dyan. Same process lang din yan, itatayo lang natin yan mga loads. Kapag goods na tayo dyan, lagyan naman natin yung kumikinang-kinang yung katawan yan. Ganun pa rin mga loads, same process pa rin. Tatapat lang natin yan dun sa katawan niya. Tapos dahil bitin yan, i-copy lang natin yan para mahaba na. Then, delete natin yung sobra. Kapag goods na tayo dyan, balik ulit tayo. Focus tayo doon sa payong. Lagyan naman natin yung kala mo na tibag ng payong yung semento. Add overlay uli. Same process pa rin mga loads. Pero iba yan. May green screen yan. Hanapin naman natin yung remove background. Then piliin natin yung chroma key. Tapos galawin lang natin yung bilog. Then adjust natin yung shadow. Sagad na natin sa 100. Then yung intensity, lagay natin sa 56 lang. Then itapat naman natin yung sa baba. Lagay natin dyan sa baba, tapat natin sa may payong. Then, di pa tayo tapos dyan. Nakikita nyo, may kulay green pa. Tatanggalin lang natin na. Hanapin natin yung adjust. Tapos, piliin lang natin yung AHSL. Then, piliin lang natin yung kulay green. Tapos, adjust lang natin yung mga bilog na yan. I-minus 100 lang natin lahat. Di ba nawala na yung mga green? Focus muna tayo dyan sa dulo nyan. Ipipress natin yan. Then, burahin natin yung sobra. Kapag all goods na, ready to export na natin mga loads. Nasundan ba? Nakakalito, di ba? Ang haba. Sana nasundan, at kung nasundan, sana pakishare na lang para makatulong sa iba. Paano mga loads, salamat sa inyong panonood at thank you Lord.